kapag parte ng manok ang pagpipilian, madalas na dinededma ang leeg. Doon siyempre tayo sa malalaki at malalaman na parte ng manok. Pero sa kainang ito, hindi iniisnab ang leeg ng manok. Chicken neck ang hanap-hanap ng kanilang mga suki. Yan ang negosyong sinubukan ng magkaibigang Jano at Jimbel. Barbecue. Muna kami, doon kami nag-start, then nagtuloy-tuloy hanggang hinanap ng tao yung meron ba kayong dine-in, meron ba kayong kanin. Naging silugan na nag-start sa bahay nila. Mula sa usok ng ihaw-ihaw, napalitan ito ng usok mula sa piniritong leeg ng manok. Yung chicken neck, nagmula po talaga nung tambay pa ako. Parang may kaibigan ako na nagbebenta ng neck. Tapos doon ko po nalaman, aba, masarap pala yung neck. Tapos naisip ko ba, pwede nga pala yung chicken neck. Tapos nagawa po ako ng sarili kong breadings. Katulad sa nakasanayang fried chicken, simple lang din ang dating ng kanilang crispy chicken neck. Ang fresh chicken neck, babalutin sa gawa nilang breading, saka ipiprito sa kumukulong mantika. Double fry ang kailangan para mas maging malutong ito. Mas sumasarap nga raw ang fried chicken neck kapag sinasawsaw sa kanilang signature suka, kaya mas lalo raw silang dinadagsa. More on online po, tsaka takeouts lang. Kasi maliit lang yung dating space namin. Yung ginawa po namin doon sa store namin nung una, pinaliwanag po talaga namin para kita agad kami, malayo pa lang. Siyempre, pagdaan po ng mga sasakyan, Naamoy. Mas naging matunog pa ito ng ibenta nila noong fiesta sa kanilang lugar. sabi ko, Brad, picturean mo nga tong neck natin, ilipat natin na nalagyan para mas madaming tingnan. Tapos promo, Pesta ng Bayan ng San Pablo. Nung nag-post po namin, hindi namin sukat akalain na magbubumpo. Ang simple at mangilan-ngilang pritong leeg ng manok noon, kilo-kilo na raw ang naibebenta ngayon. Pag nakaya po kaming apat, para nag-uusap kami, sabi ko, pagdating ng araw, itong pinagagawa natin ng breadings, magiging makina na ang pangahalo natin, drum-drum na ngayon yan. Kilos na yung breading sa 50 kilos, minimum 90 kilos a day. Mga 6 hours po yung 90 kilos. Nauubos. Kasabay ng paglago ng negosyo, hindi malayo ang mga pagsubok. Pag open namin, unti-unti po nakikilala yung Motoneck. Madami po naglabasa na nagtinda din po. Siyempre, hindi naman po namin pwedeng pigilan kasi gusto natin lahat kumita. Bukod sa ilang kompetensya, nagka-problema rin sila nang minsang nabigyan sila ng lumang stock ng leeg ng manok. Nagiging problema din po namin dati. Siyempre, hindi naman po nga namin maiisa-isa yung mga neck para amuyin, tingnan. Kaya pag minsan, nalalahukan po ng luma. Sa palaran din po, pag nasingitan kami, madami pong nagbalik. Iba po talaga lasa. Masailan po yung leeg. Mas masailan pa po sa laman ng, ng manok. Pag po dun sa 4 na bag, mga 60 kilos, yun, dun, lugi ka na dun. Sa halip na panghinaan ng loob, mas na-challenge daw silang ma-improve pa ang kanilang produkto. Mas tumibay po kami dun sa ganon kasi at least naagagawan po agad namin na hindi mo pwedeng hayaan yung neck na nasa labas lang. Naging tulong din po yun para sa susunod na hindi na po mangyari sa amin. Bago ko matikman ang produkto ni Jano at Jimbel, isang pagsubok pa ang ibinigay sa akin. Sa pagluluto, mahalaga na malinis ito para tiyak na masarap at mabubusog ka. Kaya ang mga kaharap kong manok, kailangang maalis ko ang nalalabing mga balahibo gamit ang tiyan sa loob ng 1 minuto. Sisiw na sisiw! Let's go! Ready. Ito ba madaling matanggal? 1 ha? 2. Ba't parang sa puwet naman? 3. Ang hirap ng 4, 5, 6. O ha? Tanggal na yan. Wala na o. Ito, 8. 9. 10. O yan, wala na. O, malinis na. Wala na o. Kahit i-dissect pa yung puwet niya. So, malinis na to. Wala na. Wala nang dumi. Ready to cook ka na? Ready! Feeling VIP. Ipakikita pa sa akin na magkaibigang Jano at Jimbel ang pagluluto ng kanilang patok na fried chicken neck. Pakikita na niya yung pagluluto sa atin ng kanilang produkto na leeg ng manok. Ayan, gusto ko malaman dito sa inyong dalawa. Bakit leeg ng manok? Kakaiba dito po. Oo. Dito po usually po ang ginagamit laging
chicken, pork. Ito po binigyan namin ng ibang twist. Si Jimbel, ano yung ginagawa mo? Silog, Sinangag po. Yes, sinangag. para partner po natin din sa... Ganun ba pag umorder? Yes po. Ah. Next silog po siya. Diyan, paano? Pag nagluluto ba ng mga ganyan, paano siya nagiging crispy? Mantika po siya, papakuluan. Tapos, pag alam po na pong medyo matigas na po yung breading, itatransfer ko po siya sa dalawang salang po. Dalawang. Hindi po kasi pwedeng biglain ng luto, gawa ng Talaga? may hilaw po yung gitna. Ang bango. Alam mo, pagka malinis yung produkto, alam mo, mabango di ba? Ang isang order, ilan ang laman? More or less po, 15 pieces. 15 pieces. So, kung original, 120. Apo. 15 pieces. Tapos kung may spicy, 125. Adi, ano yan? Talaga parang napakamura naman. Opo, pangmasa po talaga. Pangmasa talaga yung presyo nyo. Parang natatakam ka na. Gusto mo nang tikman yung niluluto nitong si Jano. Ito pa pwede nang tikman. Yung balat lang. Sige po, pwede na po yung balat. Mainit po. Ayan, lumulutang na dahil luto na siya. Sarap. Ang lasa nito, ha? Ang crispy. Yan. Lutuin mo nga lahat yan, Janot. Maiuwi. Okay na yan. Para kain na tayo. Diskarte ang naging katambal ng puhunan ng magkaibigang Jano at Jimbel, maging ang kanilang mga misis kasama sa kanilang negosyo. Dati po part-time lang ito talaga. Libangan lang po talaga namin yung pandemic. Tapos hindi po namin akalain na isa-isang iglap boom. Siya po sa mga sangag, sa fried prep. rice, yan. Yung asawa po niya ang bahala sa kalinisan, yung asawa ko naman po ang Kahera. kahera. 35,000 po yung una naming investment dito sa negosyo. Sa barbecue po, tag 2,500 yung aming mag-asawa. Tapos yung naipon po namin sa tag 2,500, naging sa loob po ng 3 months, naging 35,000. Ang kanilang pagtutulungan ang isa sa naging sikreto, kaya raw ang kanilang munting negosyo pataas na ng pataas ng lipad sa pagkita. Nag-start po kami, kumita po kami ng 2,700. Nagre-range po kami from 150 to 200,000 a month. Hinahati sa dalawang pamilya. Sa kanya at sa akin. Ang dating dinededman chicken neck, napakalaking biyaya raw sa pamilya ni Jano at Jimbel. Madami pong hindi naniniwala na sa una, kikita ba yun? Inek lang yun, di ba? Nakapagpatayo po kami ng sarili namin bahay. Ang mga anak po namin, kung nabibigay po namin yung pangangailangan na hindi ko po nadanas nung ako'y maliit. Lagi po kaming umaasa na lumakas po talaga yung negosyo. Kung sa hagdanan po, Step by step, mahalin mo yung negosyo para mahalin ka ng negosyo. lagi namin sinasabi, dapat yung customer namin makukuha ay magdadala ng customer ulit sa amin kinabukasan. Sa mga estabero dyan at walang tiyaga sa negosyo, nek-nek nyo. Minsan, ang mga bagay na iniisnab-isnab lang, ang siya palang mag-aangat sa buhay natin.